So eto mga tol, chapter 197 redraw at ang title nga nito ay Karma. Matapos humingit ni Saitama ng patungkol sa pagkain habang nag-uusap-usap sila sa nakaraang chapter, sinabi rito ni Flashy Flash na mas mataas daw ang level niya kay Sonic sa village na yon. Sinasabi niya nga yun mismo kay Saitama habang nakangiti nga siya, pero ang nasa isip nga dyan ng pinakamalakas na kalbo kailangan niya raw bumili ng karne ng baka at ng sibuyas. Tumayo naman dyan si Flashy Flash at sinabi nga kay Blas na kumusta na nga lang daw siya nito sa sinasabing Datman. Kung sino man daw ang Datman na yun nung tao pa. At mula nga dyan, umalis na nga sa kwarto ni Saitama yang si Flashy Flash. Nagpakilala naman dito si Genos kay Blas. Sinabi niya narinig niya na nga raw lahat ng patungkol kay Blas dyan kay Siege. At kung may problema raw ito, magtanong lang daw dyan kay Saitama sensei niya. At sabi na nga lang dyan ni Blas, pag-iisipan niya raw yon. Habang nasa pagkain pa nga rin ang isip niya ni Saitama. At nung nakaraan daw, karne lang ng baka na merong cream. Meanwhile, habang papalis nga si Flashy Flash rito, hinabol nga siya dyan ng isang staff. Mula nga dyan, ibinigay nga sa kanya ang isang liham. At bali mukhang yan na nga mga tol, yung challenge letter na mula kay Sonic. Mula naman dyan, makikita bumababa na nga rito sa elevator si Blas at si Siege. At sabi nga ni Siege kay Blas, mukhang may iniisip raw na iba si Flashy Flash. Sagot naman ni Blas, hindi na nga raw nakakabigla yun dahil siya nga raw mismo ang nagsabi ng patungkol sagad kay Flashy Flash kahit na nga ayaw niya itong ma-involve sa laban. Sabi naman ni Siege, pwede nga raw sabihin ni Blas na ang Datman na yun, minamanipula lamang ng God at ang mga ginagawa nga raw nito kagagawa ng God. Kung ganun nga raw, maaaring maprotektahan ang Datman at hindi magiganti si Flashy Flash at yun nga raw talaga ang dapat na mangyari. Sabi naman dyan ni Blas, ayaw niya nga raw lumala yung sitwasyon kung sakaling maging tao muli ang Datman. Pero maaaring magalit nga lang si Boyd at sabihin niloko siya nito. Lumaki nga raw si Boyd sa organization na pareho sa village kung saan matapos ang graduation, pinapatay ng mga ninja ang isa't isa para sa kapangyarihan at kontrol. At si Boyd nga lang daw ang tanging survivor ng organization na yon. Sumukhang taliwas nga ito mga tol dun sa naunang kwento dahil sa alam naman natin na may kapatid nga si Boyd na naging asawa ni Blas. So basically, naging survivor nga ang kapatid niya bukod syempre kay Boyd. Sabi naman ni Siege, hindi raw naging maganda ang kapalaran ng mga ninja. Masusuportahan raw sana ni Boyd si Blas sa laban o magiging malaking parte nga raw sana ito ng operasyon. Sabi naman dito ni Blas, ngayon daw na na-reveal na ni Boyd yung sarili niya, kailangan nga raw nilang i-take yung opportunity para mapalaya ito sa kamay ng God. Habang nagtatago nga raw ito, talagang hindi nila makikita dahil sa special barrier na i-deploy nito. At kahit na nga rin daw ang village, talagang hindi makita dahil doon. Kaya kung mawawala raw muli ito, siguradong hindi na nga nila makikita pa. Dagdag pa nga ni Blas, ito na nga raw ang last chance nila. At mula nga dyan, pinakita niya ang isang abandoned building dyan kay Siege. At mukhang yan nga mga tol, yung hideout ni Sonic. At dagdag pa nga ni Blas, ang Datman, magpapakita raw sa lugar na yan. Mula naman dyan, lumabas nga sa Hero Association yang sila Saitama. At tinanong nga siya dyan ni Genos kung saan ba siya pupunta. Sabi nga ni Kalbo, meron nga raw siyang iniisip. Ngayon daw, pupuntahan niya na si Sonic sa hideout nito. Marami nga raw siyang na-receive ng mga challenge letter mula kay Sonic dun pa sa unang bahay nila. At nakita niya nga raw ang isang ito na pinorward dyan sa Hero Association. At ang address nga raw mismo, nandyan sa sulat na yan. At yun, mapapansin nga natin dyan mga tol, nakasama nga ni Genos ang cute na asong si Ruber. At tanong nga dyan ni Genos, bakit nga raw pupunta dun si Saitama? At sagot nga ni Saitama, hindi niya nga raw alam kung ninja army ba ang mga yun o hindi. Pero nakakita na nga raw siya ng ganyan dati. Habang naisip niya nga ang grupo nila Hammerhead. Yung mga ganyan nga raw, mga walang magawa sa buhay, nagsasama-sama at talagang gustong gusto raw ng atensyon. Kaya dahil daw sa alam nilang maraming mga ninja ang pupunta sa bahay ni Sonic, pupunta nga raw siya dun para bugbugin si Sonic kasama na ang maraming mga ninjang yon. At hopefully, tumigil na nga raw si Sonic sa pag-abala sa kanya. Or siguro raw, ayaw lang ni Sonic ang mapag-isa. At mula nga dyan, nagpaalam na siya kay Genos at naaalis na nga raw siya. Pero cut na nga rito kung saan nagtagpo nga si Sonic at Flashy Flash. So hindi nga sila dun sa abandonadong building nagkita. Kaya mukhang wala nang dadatnan dun pag nagpunta si Blas at Saitama. Bali, ito nga yung lugar ng childish dream nila. At nagtanong nga agad dyan si Flashy Flash kung para saan ba ang challenge letter na ito. Sagot naman ni Sonic, nakalimutan niya na nga raw yung si Flashy Flash until nakita niya ito kahapon. Kung iisipin, hindi pa nga raw nila sinisettle ang lahat. Ibang-iba na nga raw ngayon kumpara nung nasa training pa sila. Kaya harapin nga raw siya ngayon yang si Flashy Flash. At mula nga dyan mga tol, pumorma na nga yang si Sonic. Tumawa nga lang dyan si Flashy Flash at gusto niya nga rin daw i-clarify yung agwat ng lakas nila. Wala nga raw siyang pakialam pero sigurado ba raw yang si Sonic na gusto nga nitong sayangin yung buhay niya na halos mawala nga sa kanya dati. Tumawa nga
lang dyan si Sonic at sinabing wag daw hambog yung si Flashy Flash. At mula nga dyan, napakabilis nga ng mga paa niya at mukhang gagamitin niya na nga ang kanyang ultimate technique na tenfold funeral kung ilan man yon. So ayan na nga mga tol, ang mga nangyari dito sa chapter 197 redraw ng One Punch Man. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!